Sabrina's POV. Mahal, hindi ka pa ba tatayo dyan? Malilit ka na sa pasok mo sa opisina niyan. Mahal, pwede ba akong umabsent ngayon? Gusto ko lang makasama ka buong maghapon. Malambing naman na sabi ng asawa ko. Vincent, lagi naman tayo magkasama. Bumangon ka dyan. Tumawag si mommy, may meeting daw kayo sa hotel ngayon. Sagot ko sa kanya. Walang nagawa si Vincent kundi ang tumayo at nag-ayos na ng kanyang sarili. Ako naman ay bumaba na ng kusina at naghanda ng almusal ni Vincent. Mahal, kumain ka muna ng almusal bago ka umalis. Sabi ko sa kanya. Siya nga pala, lalabas kami mamaya ni Kath. Nagpapasama siya sa akin na bumili ng regalo para sa nanay niya. Paalam ko kay Vincent. Basta mag-iingat kayo. Huwag ka na magpapagabi, mahal. Baka makasama sa bibi natin. Bilin sa akin ni Vincent bago siya umalis ng bahay. Pagkalis ng asawa ko ay nagsimula na akong maglinis. Sinalang ko na lang muna ang labahin ko sa washing para mamaya isasampay ko na lang. Habang umiikot ang washing machine, nagsimula na din naman ako maglinis ng bahay. Inumpisahan ko sa kwarto namin ni Vincent. Inuna kong ayusin ang walk-in closet ni Vincent. Habang tinutupi ko ang mga damit niya sa closet ay may nahulog na papel. Pinulot ko ito sa sahig at binuklat. Deposit slip ang nakalagay sa papel at ang nakalagay na account name ay pangalan ni Amira at ang depositor ay si Vincent. Isa-isa kong tinignan ang papel at lahat ng iyon ay nitong mga nagdaang buwan lang. Ibig sabihin may ugnayan sila ni Amira nang hindi ko alam. Binalikan ko ang petsa na nakalagay sa deposit slip. Ito yung mga panahong hindi siya umuwi sa akin. Ibig sabihin matagal na silang nagkikita ni Amira, kaya pala ganoon niya na lang akong tratuhin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagbago siyang bigla. Ayoko mang isipin pero hindi ko maiwasang isipin na baka nagkabalikan na silang dalawa. Ayokong isipin pero hindi ko talaga maiwasan. Para saan ang mga deposit slip na ito? Habang ako pinapahirapan niya, si Amira ay sinusuportahan niya. Para akong sinampal ng katotohanan na hindi niya talaga ako kayang mahalin. Kailangan ko mag-isip kung ano ang gagawin ko. Hindi ako pwede magpadalos-dalos ng desisyon. Ako ang asawa kaya ako ang higit na may karapatan. Naguguluhan ako. Totoo ba talaga ang pinapakita niya sa akin ngayon? Baka naman isa lang ito sa mga palabas na naman niya. Naramdaman ko na lang na pumapatak ang luha ko. Ang sakit pala na umasa na mamahalin ka din ng lalaking mahal mo. Gayong alam mong hindi talaga ikaw ang mahal niya. Tinapos ko na mga ginagawa ko habang patuloy na pumapatak ang luha ko. Akala ko sasaya na ako pero bakit puro sakit na lang ang nakukuha ko? Hanggang kailan ba ako magtitiis kay Vincent? Parang ang hirap-hirap niyang mahalin. Hindi ko alam na matagal niya na pala akong niloloko. Ako na naman si tanga na nagpauto na naman sa kanya. Tinapos ko ng lahat ang ginagawa ko. Isinantabi ko muna ang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong lumabas para kahit papano ay maibsan ang sakit ng lahat ng problema dinadala ko. Nang matapos ako ay nag-ayos na rin ako ng aking sarili. Usapan namin ni Kat na susunduin niya ako dito ng alauna para samahan ko siya sa mall. Hindi rin naman nagtagal ay nag-chat na siya sa akin na nasa labas na daw siya ng gate kaya nagmamadali na din ako lumabas. Mabuti naman lumabas ka na. Ang init kaya dito. Reklamo agad sa akin ni Kat. Pasensya ka na, nagbibihis pa kasi ako. Kanina nung nag-chat ka. Sagot ko sa kanya. O siya, tara na at makahapunin na naman tayong dalawa. Sabi sa akin ni Kat. Sumakay na kami ni Kat sa jeep. Hindi ko pa rin maiwasan na isipin ang mga nalaman ko. Gusto kong magtanong kay Vincent. Ginugulo ko ng isipan ko. Sabrina? Sabrina! Uy! Bakit? Aba, kanina pa kita tinatawag parang alayo ng iniisip mo. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Wala naman, may iniisip lang ako. Sabi ko kay Kat. Pwede mo namang i-share sa akin kung gusto mo lang naman. Pero kung ayaw mo, okay lang din. Sabi niya pa sa akin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa mall. Sinamahan ko siyang maghanap ng regalo para sa nanay niya. Bumili na din ako ng para sa akin para ibigay sa nanay ni Kath. Halos 1 oras din kaming naglibot na dalawa. Pero kanina ko pa rin napapansin na parang may mga matang sumusunod sa akin. Parang kinakabahan ako at hindi mapakali. Naalala ko na naman ang nangyari sa akin noong nakaraan na muntik na akong ma-rape. Kath, baka pwedeng umuwi na tayo? Kinakabahan ko sabi sa kaibigan ko. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Kanina pa kasi ako kinakabahan.
Parang kanina pa may mga matang sumusunod sa atin. Sabi ko sa kanya. Hindi na rin naman na siya nagtanong sa akin at sumang-ayon na lang siyang umuwi kaming dalawa. Palabas na kami ng mall at patawid na sa sakayan ng jeep. Nauna akong tumawid kay Kath at hindi ko napansin na isang kotse na matuli ng takbo. Sabrina! Ang kotse! Narinig kong sigaw ni Kath. Napakabilis ng pangyayari. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil alam kong sasalpukin ako ng kotse. Naramdaman ko na lang na may biglang yumakap sa akin at bumagsak kaming dalawa sa semento. Are you okay? Narinig kong tanong na lalaki sa akin. Sabrina, ayos ka lang ba? Boses naman ni Kat na nag-aalala. Sira ulong kotse yun, di ba lang huminto? Gusto ko pa yatang tuluyan? Galit na sabi ni Kat. Akala ko talaga katapusan ko na. Idinilat ko ang mga mata ko para magpasalamat sa lalaki nagligtas sa akin. Ikaw? Gulat kong sabi. Levi, tawag ko sa pangalan niya. Bakit sa tuwing nasa panganib ako laging sumusulpot si Levi para iligtas ako? Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa nangyari sa akin. Yakap ako ni Levi, sa kanya ako inilalayang tumayo. Nakita ko ang gasgas sa kanyang braso at bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Ako dapat ang may gasgas kung hindi niya pa nadetektahan ang aking tiyan. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Punta na tayo sa ospital para makapagpa-check up ka na. Sunod-sunod na sabi niya sa akin. Ayos lang ako. Ikaw ang hindi ayos. Ang laki ng gasgas mo. Nag-aalala lang sabi ko sa kanya. Huwag mo akong isipin. Ikaw ang inaalala ko dahil buntis ka. Mukhang mayroong gustong manakit sa'yo. May kilala ka ba na pwedeng gumawa nito sa'yo? Tanong sa akin ni Levi. Umiling-iling ako. Wala akong idea kung sino ang pwedeng gumawa nito sa akin. Wala naman din akong nakaaway o kahit na sinong nakakasamaan ng loob. Halina kayo sa kotse ko at ihatid ko na kayo. Aya sa amin ni Levi. Thank you, Levi. Mabuti na lang at nandito ka. Hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa akin kung hindi mo ako iniligtas. Baka ngayon wala nang anak ko kung hindi dahil sa'yo. Buong pusong pasasalamat ko kay Levi. Ilang beses niya na akong inililigtas at ang laki na ng utang na loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyayari na kapag kailangan kong tulong ay bigla na lang siyang dumarating at inililigtas ako. Sakay na kami ng kotse niya at maaga pa naman kaya plano kong dumaan sa opisina ni Vincent. Gusto kong sabihin sa kanya kung ano nangyari sa akin. Pakiramdam ko mas mapapanatag ako kung makakasama ko si Vincent sa ganitong pagkakataon. Levi, pwede bang idaan mo ko sa opisina ng asawa ko? Sure. Sabihin mo sa akin ang address at doon kita ihatid. Mas maiging kasama mo ang asawa mo para mas masiguro ko naligtas ka. Sabi sa akin ni Levi. Pinatakbo niya na ang sasakyan at tinatahak na namin ngayon ang daan patungo sa building na pag-aari ni Vincent. Hindi rin naman nagtagal ay huminto na kami sa tapat ng building ni Vincent. Nauna na siyang bumaba sa akin at pinagbuksan ako ng pinto. Bago ako lumabas ay kinausap ko muna si Kath na huwag sasabihin sa pamilya ko anong nangyari. Baka makasama sa magulang ko kapag nalaman nilang muntikan na ako masagasaan. Sumang-ayon naman si Kath kaya tuluyan na din akong bumaba ng kotse ni Levi. Nagpasalamat lang din ako sa kanya at naglakad na akong papasok ng building. Wala nang pumipigil sa akin kaya dara-diretso na akong pumasok at naglakad papunta sa private lift ni Vincent. Para akong wala sa sarili dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa din ang kaba dahil sa nangyari sa akin kanina. Paghinto ng elevator ay agad akong lumabas at dumiretso sa opisina ng asawa ko. Nakita ko ni Verna at sinalubong niya ako kaagad. Ma'am, bakit po kayo nandito? Kita ko ang kaba sa kanya. Bakit? Bawal ba akong pumunta dito? Hindi naman po, ma'am. Nahihiyang sagot niya. Nandyan bang asawa ko? Opo. Nautal na sabi niya. Hindi na ako nagtanong at dumiretso na ako sa opisina ni Vincent at binuksan ko ang pintuan. Para akong itinulos na kandila dahil sa nakita ko kung sinong nasa opisina ni Vincent at kung anong ginagawa nila. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko at bigla ko nakaramdam ng panghihina. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa akin. Sabrina? Nalaki mata niya nang makita niya ako. Ang bababoy niyo. Dito pa talaga sa opisina mo. Bakit? Anong ginawa ko sa iyo? Dito pa talaga kayo nag-aalitan ng dalawa? Kailan niyo pa ako niloloko? Umiiyak kong tanong kay Vincent at Amira. Mahal, mali ka nang iniisip. Magpapaliwanag ako.
Wala ka nang dapat ipaliwanag. Kitang-kita na ng dalawang mata ko. Ano bang mahirap intindihin sa nakita ko? Ang asawa ko at ang ex niya nag-aalikan habang kandong niyang ex niya. May dapat ka pa bang ipaliwanag? Umiiyak kong sabi sa kanya. Hindi na ako nagsalita at pumihit akong patalikod at umiiyak na naglakad palayo sa kanilang dalawa. Third person's POV. Matindi ang galit ni Vincent kay Amira dahil sa pagpunta nito sa kanyang opisina. Look what you did, Amira. Matagal ko na tinapos ang relasyon nating dalawa. Ano bang hindi mo maintindihan? May asawa na ako at ayoko lokohin sa Sabrina. Galit na sigaw ni Vincent kay Amira. Bakit ako sinisisi mo? Nagustuhan mo din naman yung hinahalikan kita, di ba? Tumugon ka pa nga. Huwag na tayo magplastikan, Vincent. Alam kong kailangan mo din ako. Kaya kong ibigay sa'yo, hindi kaya ibigay ng asawa mo. Sabi ni Amira kay Vincent. What do you want, Amira? Tell me para matapos na tayo. Nagpipigil ng galit na sabi ni Vincent. All I want is you. I want you to stay with me and marry me. Straightforward na sabi ni Amira. Hindi ko na iyan magagawa dahil kasal na ako kay Sabrina at wala akong balak na hiwalayan siya. Mariin na sabi ni Vincent sa dalaga. But you promised me. Nangako ka sa akin na akong pakakasalan mo at hindi siya. Tayo ang magiging buong pamilya, Vincent. Nakalimutan mo na ba lahat ng ipinangako mo sa akin? Amira, please. Alam ko na nagkamali ako nang paasahin kita. Pero sana huwag na natin pahirapan ang sarili natin. I'm willing to support you and our child. But please, leave Sabrina alone. Pakausap ni Vincent kay Amira. Okay, let's make a deal. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo at sasamahan kita sa lahat ng oras kung kinakailangan. Hindi ako magdadamad na kahit na ano. Just give a little of your time, and that's enough for me. Sabi ni Amira. Walang nagawa sa Vincent, kundi ang sumang-ayon sa dalaga. Alam niya na kahit na anong gawin niya ay hindi ito papayag na maghiwalay sila, lalo na't buntis siya. Wala din naman siyang balak na abandonahin si Amira at ang anak niya. Sa kabilang banda naman ay patakbong lumabas si Sabrina sa opisina ni Vincent. Agad itong sumakay ng taxi at umuwi sa bahay nila. Gusto niyang kahit papaano'y makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Pagbaba niya ng taxi ay agad niyang pinahid ang luha sa kanyang pisngi saka umuwi sa bahay nila. Anak, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Aling Salia. Nay, baka po pwedeng dito muna ako kahit ngayong gabi lang po. Nangingilid ang luha na sabi ni Sabrina sa kanyang ina. Anak, kahit na anong oras ay pwede ka naman dito sa bahay. Gusto mo bang pag-usapan natin ang problema mo? Tanong ng kanyang ina. Papasok na lang po muna ako sa silid ko, inay. Malungkot niyang sagot. Hinayaan naman siya ng kanyang ina at hindi na muli pang tinanong. Pagpasok niya sa kanyang silid ay agad na tumulo ang kanyang luha. Mga impit na iyak na halos wala ka nang marinig na kahit na anong ingay para lang hindi marinig ng kanyang mga magulang. Pilit na pinaglalabanan ni Sabrina ang sakit na kanyang nararamdaman. Gusto niyang sumigaw para kahit paano ay maibsan ang kirot at sakit ng kanyang puso. Kakayanin niya pa bang ilaban ang pamilya niya? O baka naman kailangan niya ng magising na hanggang dito na lang talaga ang kaya niya? Habang nakahiga si Sabrina sa kama at pilit itinatago ang kanyang pag-iyak ay pumasok ang kanyang inang si Aling Celia. Anak, huwag mong sarilin ng problema mo. Nandito si nanay, handang makinig sa'yo. Bigla na lang tumulo ang mga luha sa mata ni Sabrina dahil sa narinig niyang sinabi ng kanyang ina. Tumayo siya sa pagkakahiga at agad na niyapos ang kanyang ina. Para siyang isang batang paslit na pilit na nagpapatulong sa kanyang ina na tulungan siya. Nay, hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko. Sa Vincent po kasi kaninang umaga, meron akong nakita ng mga deposit slip sa closet niya. At nakapangalan yun sa ex-girlfriend niyang si Amira. Tapos kanina, nakita ko po silang nag-aalikan sa opisina ni Vincent. Nay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na po ang isip ko. Umiiyak na sabi ni Sabrina sa kanyang ina. Anak, ano bang sinasabi ng puso mo? Yun ang sundin mo. Dahil kapag yung puso mo, ang sinunod mo, hindi kanya ililigaw. Sa inyong dalawa, nung Amira,
Ikaw ang higit na may karapatan dahil ikaw ang pinakasalan. Bago pa lang kayo ni Vincent, marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan. Kung ngayon pa lang sumusuko ka na, wala talagang patutunguhan ng pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi ko sinasabi anak na patawarin mo si Vincent. Ang sinasabi ko ay ipaglaban mo karapatan mo. Kapag iniwanan mong asawa mo, magkakaroon ng pagkakataon ng Amira na iyon na muling mapalapit sa asawa mo. Yun ba ang gusto mong mangyari? Sabi ni Aling Celia sa kanyang anak. Kahit po ba masakit na naititiisin ko po? Tanong niya sa kanyang ina. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang hiwalayan siya at hayaan na maging masaya sila ng babaeng sinasabi mo? Parang hindi ko po kaya, Nay. Umiiyak niya sabi. Yun naman pala anak, tumigil ka na dyan. Hindi ganyan na Sabrina na kilala ko. Ang anak ko'y matapang at hindi sumusuko sa laban. Papayag ka bang apihin lang ng haliparot na babae na iyon? Siyempre dapat hindi. Anak, ang lahi yata natin ay hindi basta-basta nagpapaapi. Pagpapalakas ng loob ni Aling Celia sa kanyang anak, tumayo si Sabrina sa papag na hinihigaan niya at pinunasan niya ang kanyang luha. Pagod na siyang umiyak. Tama ang nanay niya. Dapat niyang ipaglaban ang karapatan niya pero hindi ibig sabihin nun ay okay na agad sila ni Vincent. Hindi na siya magtataka kung bakit yun ginagawa ni Amira dahil alam niya na mahal pa siya ni Vincent pero hindi niya hahayaan na ganun lang kadaling hiwalayan siya ni Vincent. Masaya silang naghahapunan na pamilya. Ngayon na lang ulit sila nabuo sa isang hapunan simula na mag-asawa si Sabrina at tuluyan ng sumama kay Vincent. Ate, nakakamiss din noong dalaga ka pa. Kahit mahirap lang tayo, masaya naman. Ngayon kasi bihira ka na lang namin makasama. Sana dalasan mong papunta dito para naman nakakapagkwentuhan tayo ng ganito. Sabi ng kapatid niyang si CJ. Nakarinig sila ng may hinang katok mula sa pinto. Sino naman kaya yung kumakatok sa pinto at gabing-gabi na nangiistorbo? Nagtatakang tanong ni Aling Celia. Tumayo siya sa pagkakaupo sa harap ng lamesa upang tingnan kung sino ang taong kumakatok sa may pinto. Magandang gabi po, Nay. Nandito po bang asawa ko? Magalang na bati ni Vincent sa kanyang biyanan. Tuloy ka iyo. Halika na at saluhan mo kaming kumain. Asawa mo nagluto kaya pihado magugustuhan mong ulam. Alok nito kay Vincent. Sumunod si Vincent sa kanyang biyanan at pumunta siya sa lababo para maghugas ng kamay. Nagila siya ng upuan na katabi ng asawa niya at tahimik siyang umupo. Hindi man lang siya nililingon ni Sabrina kaya binati niya ito. Kanina ka pa ba dito? Yun lang ang naisip niyang itanong sa kanyang asawa dahil hindi niya alam kung paano mag-uumpisa sa conversation. Kumain ka na lang, huwag ka na maraming tanong. Matari naman ang sagot ni Sabrina. Nay, Tay, tingnan po ninyo ang asawa ko. Sinusungitan na naman po ako. Sumbong nito sa mga bianan niya. Sabrina, kinakausap ka na maayos ng asawa mo kaya sumagot ka na maayos. Sermon sa kanya ng kanyang ama. Tay, maayos naman po ang sagot ko. Masyado lang sumbongera yan. Nakala mo'y walang ginagawang kasalanan. Sagot naman ni Sabrina. O siya, tumigil na kayong dalawa at nasa harapan kayo ng pagkain. Huwag kayong mag-aaway sa harap ng pagkain dahil hindi dapat binabastos ang grasya. Kung may hindi kayo pagkakaunawaan, ipag-usapan na lang ninyo iyan pag uwi ninyo sa inyong bahay. Muling sabi ng ama ni Sabrina. Matapos silang maghapunan ay nagpresentang maghugas si Sabrina ng plato at pilit naman siyang tinulungan ni Vincent. Umuwi ka na. Dito ako matutulog sa bahay namin. Utos dito sa kanyang asawa. Kung hindi ka uuwi, dito rin ako matutulog. Hindi ako uuwing mag-isa kung hindi kita kasama. Kaya mamili ka. Lalamukin ako dito sa labas o sasama ka sa akin pa uwi sa bahay natin. Tigilan mo ako, Vincent. Anong akala mo? Na okay na tayo? Na hindi na ako galit sa'yo? Mahiya ka sa balat mo? Nakakadiri ka. Pangiinsulto sa kanya ni Sabrina. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako aalis dito na hindi kita kasama. O baka gusto mong isumbong pa kita kay tatay para siya na magtaboy sa yung pauwi sa bahay natin. Nakangising sabi ni Vincent. Asama talaga na ugali mo, buwisit ka. Bakit hindi sa Amirang kulitin mo? Alam ko naman na siya ang gusto mong makasama. Kunwari ka pa. Bakit ka pa kasi nandito? Naiinis na ani Sabrina sa kanyang asawa. Uy, nagsaselos ang buntis. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko dahil ikaw ang asawa ko. Kaya umuwi na tayo at marami tayong dapat na pag-usapan na dalawa. Muling sabi ni Vincent sa kanyang kabiyak na si Sabrina.
Sabrina's POV. Nakatulong sa akin ang pakikipag-usap kay nanay. Ngayon ay mas naliwanagan ang isip ko. Tama si nanay, kailangan ko ipaglaban ang pamilya ko. Hindi na kami nagtagal, nagpaalam na kami sa mga magulang ko na uuwi na. Sakay na kami ng kotse ni Vincent at tinatahak na namin ang daan pabalik sa bahay niya. Mahal, are you mad? May ina niyang tanong. Hindi ako sumagot. Hindi pa rin nawawala ang inis ko sa kanya kaya ayoko pa siyang kausapin. Sabrina, kausapin mo naman ako. Muli niyang sabi. Mag-focus ka sa pagdadrive mo. Mamaya na tayo mag-usap pag nasa bahay na. Malamya akong sagot sa kanya. Okay. Tang sagot niya lang. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa bahay. Paghinto ng sakyan niya ay agad akong bumaba ng kotse. Hindi ko na hinintay na pagbuksan niya ako ng pinto. Kinuha ko ang bag ko at dumiretso na ako na pumasok. Nakita ko naman siyang agad din na sumunod sa akin. Sabrina, mag-usap tayo. Huwag namang ganito. Sabi sa akin ni Vincent. Kailan pa kayo nagkabalikan ni Amira? Kailan mo pa ako niloloko? Diretso kong tanong sa kanya. Mahal, mali ang iniisip mo. Sabihin mo sa akin kung saan banda ako nagkamali. Mali ba ako na isipin na matagal mo na akong niloloko? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Vincent. Huwag na tayong maglokohan. Mahal, hindi kami nagkabalikan ni Amira. Mali ka ng iniisip. Lalo akong naiinis sa sinasabi ni Vincent na hindi sila nagkabalikan. Ngayong kitang-kita ko na sa ebidensya na may ugnayan pa rin sila. Sigurado ka? Kung hindi kayo nagkabalikan, bakit mo binibigyan ng perang buwisit na babaeng iyon? Nanginginig kong tanong sa kanya. Wala ko ibinibigay. And why should I give her? Mayaman sila. Hindi niya kailangan ng pera ko. Pagsisinungaling niya pa sa akin. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ko mga deposit slip na nakita ko sa closet niya. Ano to? Paano mo ipalilunganag sa akin ng mga deposit slip na ito? Huwag mo kong gawin tanga, Vincent. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Sige, kung mali ako ng iniisip, papaliwanag mo ngayon sa akin itong mga ito. Nagbabadya ng pumatak ang luha ko pero pilit ko itong pinipigilan. Gusto ko marinig ang paliwanag niya. Mahal, kasi nangutang siya sa akin. Nautal niyang sabi. Nangutang? Akala ko ba mayaman? Ba't mangungutang? Sarkastikong sabi sa kanya. Huwag ka na magsinungaling, Vincent. Tama na. Nakakapagod ka na. Kulang pa bang ginagawa ko para sa'yo at nakuha mo pa ako lukuhin? Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Para itong may sariling isip na kusa nang dumaloy sa mga mata ko. Hindi kanya pupuntahan sa opisina mo at maghahalikan kayo ng ganoon kung wala kayong relasyon. Kaya umamin ka na. May relasyon ba kayo? Hindi ko na napigilan ang galit ko. Bakit sa tuwing magiging maganda ang pagsasama namin, lagi na lang na may dumarating na panibagong problema sa amin dalawa? Wala akong aaminin sa'yo dahil wala akong ginagawang masama. Kung nagbibigay man ako sa kanya ng pera, ano naman sa'yo? Pero ko naman ay binibigay ko at hindi sa'yo. Binibigyan ko din naman ng pamilya mo pero wala naman akong narinig na reklamo sa'yo ah. Sagot niya sa akin na ikinatigagal ko. Para akong sinampal ng katotohanan. Oo nga pala. Umasa lang din kami sa kanya kaya wala akong karapatang magdemand. Mahal, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Tama ka naman. Umaasa nga din pala sa iyong pamilya ko. Mapait ang iting sabi ko. Tinalikuran ko na siya tumakyat na sa aming silid. Naglinis ako ng katawan ko at tuluyan ang nahiga sa kama. Pagod na ako at ayoko na munang mag-isip sa ngayon. Gusto ko na lang muna magpahinga. Nagising ako kinaumagahan na wala si Vincent. Hindi ko alam kung saan siya natulog o kung umalis ba siya. Bumaba ako para hanapin siya at tama nga ako. Nasa minibar na naman siya. Nagkalat ang mga lata ng beer sa sahig at kahit siya ay sa sahig na din nakahiga. Vincent, gumising ka na dyan at may trabaho ka pa. Niyuyugyug ko siya ng kamay ko para magising pero ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata. Kaya binuksan ko ang bintana para pumasok ang liwanag at mapilitan siyang tumayo. Mahal, patawarin mo na ako. May kailangan ako sabihin sa'yo. Kabado niyang sabi. Aamin ka na ba? Kapag ba nagsabi ako sa inyo totoo, patatawarin mo na ako? Sabi niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ako sa sofa at pinaupo. Mahal, I'm sorry.
Alam kong kasalanan ko. Noong nag-away tayo at pumunta ako sa bar, may natanggap akong text galing kay Amira. Noon hindi ko pa alam ang nararamdaman ko sa'yo. Aaminin ko noong mga panahon na iyon galit pa din ako sa'yo. Sa isip ko kasi dapat si Amira lang ang babaeng pakakasalan ko. Kaya nung nakatanggap ako ng mensahe sa kanya, kahit lasing ako'y pinuntahan ko siya. At nung gabing iyon, may nangyari sa amin. Umiiyak niyang sabi, "Gano'ng katagal mo na akong niloloko? Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ka pa aamin. Akala ko gusto mong ayusin ang pamilya natin. Akala ko babawi ka. Ibang bawi pa lang gusto mo. Dahil mas lalo mo lang akong sinasaktan." Umiiyak ko na ding sabi, "Mahal, ginawa ko naman na makipag-iwalay ako kay Amira. Noong araw na na-ospital ka, yun ang araw na nakipag-iwalay na ako sa kanya pero ayaw niya. Hindi siya pumayag na maghiwalay kami." Muli pa niyang sabi, "Napalamukos na lang ako ng mukha ko dahil sa kapal na mukha ng Amira na iyon. Anong dahilan? Bakit ayaw ko niyang hiwalayan?" Nanginginig kong tanong sa kanya. Gusto kong kalbuhin ang Amira na iyon. Tama nga si nanay. Kung ihiwalayan ko si Vincent, para ko na din siyang ibinigay kay Amira ng walang laban. Ayaw niyang iwan ko siya. Kasi ano? Sabihin mo na bago pa ako tuloy ang mabuisit sa'yo. Sigaw ko kay Vincent. Kasi buntis siya. Para akong biglang nabingi sa sinabi niyang buntis sa Amira. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tenga ko ang salitang buntis siya. Pakiramdam ko na wala na lakas ang tuhod ko dahil sa sinabi ni Vincent. Muntik pa ako ma-out of balance dahil biglang nangatog ang mga tuhod ko. Nilapitan ako ni Vincent at inalalayan. "I'm sorry, mahal. Hindi ko din naman alam na mabubuntis siya." Umiiyak niyang sabi sa akin. "Shut ka, Vincent. Hindi mo alam na mabubuntis. Natural mabubuntis yun dahil ginalaw mo. Ako nga nabuntis, diba? Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa akin?" Umiiyak kong sabi. "Sa bata na lang naman ako may obligasyon. Sinabi ko na yun sa kanya. Kaya kong panindigan ng bata pero hindi si Amira." Paliwanag niya sa akin. "Kay Amira mo yan sabihin, hindi sa akin. Huwag mo muna akong kausapin. Gusto ko munang mapag-isa, Vincent." Pakiusap ko sa kanya. Hindi maiproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Gusto ko muna mag-isip. Ayoko magpadalos-dalos ng desisyon dahil buhay din ng anak ko ang nakasalalay dito. Malinaw naman sa sinabi ni Vincent na ako ang pinili niya at hindi sa Amira. Kaya hanggat hindi niya ako pinapaalis dito'y mananatili ako sa bahay na ito. Hindi ako papayag na si Amira ang magwawagi. Higit akong may karapatan kaysa sa kanya. Inayos ko ang sarili ko at tumayo ako. Handa akong patawarin ang asawa ko para sa kapakanan ng anak ko. Kaya kong tiisin lahat, masigurado ko lang na buong pamilyang dadatnan ng anak ko paglabas niya. Paglabas ko ng minibar ay dumiretso ako ng kusina. Nakita ko doon si Vincent na nagluluto na ng almusal. "Mahal, maupo ka na dyan. Ako na magluluto ng pagkain natin para makapag-almusal ka na. Huwag ka mag-alala. Yung pangako ko sa'yo na alagaan kita ay hindi yun magbabago. Ikaw lang ang magiging asawa ko. Nagkamali man ako pero handa kong ituwid ang pagkakamali ko, mahal." Puno ng pagsisisi ang mukha ni Vincent. Ramdam ko naman ang sinseridad niya na maging maayos ang pamilya namin. Pero hanggang kailan na naman kaya ito? Ano na naman kaya ang susunod na magiging problema namin dalawa? Minsan nagkakaroon na ako ng takot na baka bukas pagising ko, panibagong pagsubok na naman ang kaharapin ko. At baka sa pagkakataong iyon hindi ko na siya kayang ilaban pa. Third person's POV. Nagising sa Amira na wala na sa tabi niya si Vincent. May nakita na lang siyang note sa bedside table na nagsasabing maaga siyang pumasok sa opisina dahil may meeting siya ng early morning. Sinabi din niyang uuwi siya ng lunch para sabay silang kumain. Gaya ng araw-araw niyang ginagawa, inuna niya muna maglinis ng bahay. Bandang 9:00 na ng umaga na magsimula siyang magluto. Masyado na siyang naging abala sa pagluluto. Nang matapos niya ang mga niluluto niya ay naghanda na siya sa dining para sa tanghalian nila ni Vincent. 11:30 na kaya malapit na din iyong umuwi.
Nakarinig siya ng doorbell kaya agad siyang nag-ayos ng kanyang sarili dahil alam niyang si Vincent na ang dumating. Hello, Sabrina. Oh, bakit naman parang gulat na gulat ka sa pagdating ko? Nakangiting sabi sa kanya ni Amira. Anong ginagawa mo dito? Wala dito sa Vincent. Doon mo siya puntahan sa opisina niya. Irritable niyang sabi. Oops, bakit bang init naman ang ulo mo? Gusto ko lang namang makita ang babaeng umagaw sa boyfriend ko. Sabi niya sa akin. Eto, okay naman. Masaya. Ang sarap pala maging asawa ni Vincent. Sayang lang at iniwan mo. Napunta tuloy sa akin. Pangasar niya dito. Malandi ka kasi. Sinadya mong agawin sa akin sa Vincent para mapunta sa iyo at may ako ng pamilya mo sa hirap. Sabi niya sa akin. Nag-uumpisa na siyang mainis. Nakikita ko na sa mukha niya na napipiko na siya. Talaga ba? Ako ang malandi? Sino kaya sa ating dalawa nakikipaghalikan sa pinsan ko niya? Huwag ka masyadong magmalinis, Amira, dahil alam mo na mas marumi ka kaysa sa akin. Baka nga ikaw pa naglagay ng gamot sa iniinom namin noon ni Vincent para makalayas ka at makasama ka sa lalaking kausap mo noon. Nakita ko ang pamumutla ng mukha niya at ang galit sa mga mata niya. Oh, ba't naman para kang nawala ng dugo? Nakangiting sabi ko sa kanya. Don't you ever dare to tell that to Vincent. I swear, I'm going to kill you. Galit na galit niyang sabi. Chillax! Wala pa nga, nagbabanta ka na. Sabi niya dito. Itinulak siya nito at muntik na siyang ma-out of balance at matumba sa sahig. Mabuti na lang at nakahawak siya sa pader. Nakita niya itong pumasok sa loob ng bahay at umupo sa sofa.